I hated myself. And it's out of my hatred towards God. Hate ko talaga si God that time. Cause parang, bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin dati? Parang best friends tayo. Pero, nasaan ka? Kumbaga, nasaan ka nung nangyayari ito sa akin? For example, ng exam, yung teacher minumura ka, mini-mention yung name mo, pinapahiya ka, mag-practice kayo diyan na grupo, kina-call out ka, tapos lahat ng tao nakatitig sa'yo. And the more na parang nahihiya ka, the more pa nila pinapalala yung galit, yung mga pinagsasabi. It will really break you. I mean, ngayon sinasabi ko nga to because I'm healed, but during that time, it was unbearable. And la although naka-dorm kami that time, ano ako, super suicidal. But then, may mga instances din na ano ba tawag dito? May mga activities din sa school na parang inviting us mag-join sa mga devotionals. And every time na when it comes to God, nagse-say yes talaga ako when it comes sa mga Bible study and all that. Pero that time, medyo, kumbaga malayo ng loob ko kasi may ano ako, kumbaga, yung parang, parang, God, you're failing me. Like, you're doing nothing. Hindi kita maramdaman. Hindi ko nakikita yung hand mo sa life ko. And then, nag-high school lang kami. Wala nga akong graduation picture. Siguro kasi hindi na ako nag-attend. As far as I remember, hindi na kami nag-attend kasi wala. I had, yung iba yung pinaka-happiest time ng life nila is high school. Yung high school sa akin is wala. Same siya na elementary, wala akong ma-remember na it was really meaningful. Lagi akong naiiyak. And then, nung time naman sa college namin ng sister ko, I was feeling na parang, oh, this is my chance na. Finally, iba na yung environment. So, I can do the things na parang it's a fresh start. Yun yung feeling ko. And so, actually, yung first sem ng college, I met some friends. Parang ganun din naman yung feeling na, oh, I'm starting anew. Wala na ako sa prison or sa high school life na ganun. But going sa second sem, nagkaroon na ng parang irregular students. So, parang nag-separate ways na kami ng mga friends ko. Iba-iba ng mga section, yung iba nag-shift, iba yung iba na pa iba yung ano nila, depende rin kasi minsan sa enrollment. So, parang nabuwag na kami. Wala na akong parang yung circle. And so that time, doon nag-manifest yung mga sinuppress naming mga trauma, doon na siya nag-manifest kasi that time wala ka ng friend, wala ka ng distraction, and you only had yourself. So, although nag-start ako very nicely, na parang maganda yung mga grades, nung second sem, nawala na yung interest ko na mag-attend ng classes. And it's not because na parang gusto ko lang mag-cut classes or magbarkada. It's because andyan yung fear, yung lagi kang anxious. May mga panic attacks ka. Pero on the outside, hindi naman na-perceive ng tao kasi nga, I'm not showing it to everybody. Kumbaga sa inner world ko siya nangyayari yun. At that time, medyo na-stress na rin ako sa sister ko kasi medyo rebellious na siya. So, yung college life talaga, I was thinking na iiba siya, pero ganun pa rin yung ano tawag dito? Yun pa rin yung pattern, kumbaga, like sa mga relationships and connections and friendships. But, I was also trying to be, on the other hand, meron akong side na gusto kong mag-explore. Kasi, for the first time, parang, I wanted to be free, yung parang ganun. And so, may mga friends kami, nagdo-dormitory kami. And sa dormitory naman kasi, kami ng mga friends ko, yung minsan nagsusumbong kay mama, "Uy, alam mo yung mga anak mo, yung kambal na yan, nagsumasama doon sa mga ano, nagpa-party, nag-a-outing sila." Yung hindi alam ni mama, kami pala yung ano, yung masterminds ng mga takas-takas sa dorm, tsaka mag-party every night. Hindi, yun pala, akala nila member lang kami, kami pala ni kapatid ko yung mastermind. But not only that, I was also exposed to different kinds of abuses growing up.
yung constant theme naman, yung nafe-feel mo is fear. And hindi ka safe, especially around men. Kasi that time, um, I don't know, yung pagiging naive namin, hindi kami equipped, kumbaga, to navigate the real world na yung thinking mo na parang everybody is good or everyone has good intentions. Hindi pala ganun. So that time, parang na-expose ka rin sa mga scenarios na parang yung constant thinking ko is that I'm not safe, especially around men. Walang protection. And syempre, si Papa na hindi namin kasama palagi. Syempre, walang kumbaga masculine figure na who will comfort you or who will help you na to navigate yung mga changes sa life. And so, teka lang po. Yun, sa college ko, I think there was a phase sa life ko na parang I hated myself, and it's out of my hatred towards God. Hate ko talaga si God that time because parang bakit mo hinayaang mangyari ito sa akin dati? Parang best friends tayo. Pero nasaan ka? Kumbaga nasaan ka nung nangyayari ito sa akin? And though may mga nag-invite sa akin na kumbaga sa mga church, every single time pumupunta ako. Pero kumbaga may yung sa heart ko, malayo na, parang ayoko na. Sinasaktan mo ko yung feeling ko nga, God, you are personally attacking me. You hate me. Na hindi ko makayang reconcile the person na learn ko sa Bible studies and the God that nai-encounter ko. So napaka yun, parang faith crisis siya, kumbaga, na parang how do I reconcile? Iba naman yung in-introduce sa'yo and I'm trying to believe that, but at the same time you're not even showing up. Like bakit parang hindi ka powerful, at bakit parang you hate me, na ang hirap mong lapitan. To add to the injury pa, kasi naka-join ako sa ibang tawag dito, mga groups or churches. Pumupunta ako ng ibang churches every time na may mga invite sa akin, kahit anong religion pa yan, pinapasukan ko, nag-join ako dyan. And doon ko nakita yung not really sa kay God, but more sa people, yung inconsistencies. Merong nagsasabi na biblical and yet, let's say, they don't live up sa according sa biblical way. Meron namang may mga napuntahan ako na salihan ng mga kulto talaga. And so that time, I was trying to navigate that. But at the same time, yung parang instead na mapalapit sana ako kay Lord, yun pa talaga yung nag-push sa akin na this is not real anymore. Kasi walang truth dito. Yung mga sinasabi, yung mga tinuturo, wala. And so, that time, iba kasi yung emotional brokenness, which is yun yung na-experience ko sa bullying. But yung pinakamahirap talaga sa lahat is that emotional, not even the physical, but the spiritual brokenness. Kasi parang yung foundation mo na yung na-attack. And pag foundation mo, you will really question lahat. Lahat. Parang ayaw mo na mag-believe, ayaw mo na anong mga sinasabi. Kasi parang mali ata yung mga pinaniwalaan ko before. Napakabigat siyang klaseng burden. Physical pain, I talk about it because there was a time na syempre si Papa ko medyo nagka-aksidente sila sa barko. That was high school actually. Or baka college na. He had to stop kasi na-traumatize siya. And for the first time, syempre nag-stay na talaga siya with us. And nakita niya paano kami dyan sa bahay, kasi before, syempre, hindi naman siya nagsistay talaga na matagal because he is a seaman. So that time, na-frustrate siya kasi yung twin sister ko, especially nung college, nabuntis siya at 19 years old. And so, parang yung feeling ni Papa, yung feeling niya, we failed him. Kumbaga, lahat ng sacrifices niya, hindi man lang nabalikan ng maayos, ng mabuti, yung parang ganun. And he is not really spiritual. So lahat ng frustration siya since childhood, parang he blamed it sa amin, sa aming failures.
he won't take any accountability or, a sense of acceptance na parang baka may plan din sa Lord. Walang ganun-ganun kay Papa. Kumbaga, He is His own Savior. He is His own God kasi self-built man siya or self-made siya. So lahat nasa sa Kanya. And pag hindi yun na-fulfill yung mga gusto niya, lahat kayo, kumbaga, you failed Him. So ganun yung pag-treat niya sa amin to a point na sinaktan kami ni Papa. Yung kita niyo yung gratan na bangko, once nga, tinapon niya yan sa akin eh. And meron talagang time na halos magpatayan kami sa bahay. And during that time, si mama ko rin parang she was also hopeless. Maraming ganap actually sa aming life as a family tsaka sa bahay na sobra-sobra yun. Yun yung pinaka hardest phase siguro sa life ko na laging nag-aaway sa bahay. Simple things pinag-aawayan, but it's really more of life and death situation. And sa time na yun, nung college ako nabuntis ang twin sister ko, I actually transferred sa different school because I was thinking na, mag-start over na naman ako. That was a time na mas lalo pang na-intensify yung traumas ko. Meaning, pag malate lang ako ng 1 minute sa classroom, hindi ako makakapasok because nanginginig ako, nagpapanik ako, hindi ko maintindihan yung feelings ko, parang sisigaw ako, na parang mababaliw, na parang matutunaw, na parang nanlalamig. Every day ko siya na-experience. Hindi ako makapasok sa school. Gusto kong pumasok because I love learning. Gusto kong makatapos, pero wala akong courage na pumasok sa classes ko. So, yung ginagawa ko noon, pumupunta ako sa library, sa pinakasulok, magbasa ako ng lahat, all kinds of books na gusto kong basahin. Kasi hindi ko kaya pumasok sa classroom. May mga na-attenan lang ako minsan na konting subject lang. So, yung grades ko po, nung college ako, puro po lahat drop, withdraw, left, incomplete. May mga subjects lang ako na may konting grade, pero lahat po na grades ko ganyan, lahat. And tinatry ko siyang i-overcome, pero hindi ko ma-overcome yung mga symptoms ko that time. At saka super secretive ako kasi ganun na nga yung situation namin sa bahay, ang gulo-gulo. Tapos, ano ko pa, kumbaga, magdadagdag pa ba ako? That was a time also na sabi ng teacher, ng classmates ko sa akin na yan, alam mo bang ikaw yung example ni ma'am? Sabi ko, bakit? Sabi ni ma'am kasi, pala-absent ka daw. Lagi kang absent, lagi kang wala sa mga quizzes. And yet sa exams, lahat kami nandito palagi. And yet sa exams, ikaw yung highest lagi, kahit wala ka dito. So in a way, ako yung bad example, but at the same time, yung parang good example. And every day noon, halos, hindi po ako nagbabarkada. Hindi po ako yung parang nagka-cut classes to go out, parang yung mga smoke, hindi po. Nasa library lang po all day. Tsaka parang tinuto ko yung self ko, pumasok ka lang. Pero hindi ko talaga magawa-gawa. Lahat na siguro ng encouragement ginawa ko na wala, na nanginginig ako. And during that time, actually, may sakit pa po ako sa heart. So pag mag-attack yung heart ko, yung parang mako-collapse ako, magfi-faint ako kasi yung heart ko is may gas-gas siya. So napaka-weak ko talaga. Coming from a place nung maliit ka na super sheltered kayo, overprotected, and then ganun yung transition mo sa college. And then nung college pa yon, since yung twin sister ko nabuntis, yung feeling ko talaga nung nanganak siya is nawalan ako ng part of me. Because for the longest time, siya lang yung best friend ko. So, ang sakit-sakit nun sa akin, yung feeling ko na nawalan talaga ako ng something na parang half of me parang namatay. Yun yung feeling ko. Kasi this time wala na akong kakausapin. Parang we have a different life. And umabot sa point na parang I can't even trust my my dad. I can't even be open sa parents ko because I feel like I have to be the one who is strong. I have to be the one na dapat spiritual kasi hindi naman sila ganun during that time. And to understand my sister, parang gusto kong mamatay para sa kanya, to be her savior, parang ganun yung what's going on inside me. Pero hindi ko maintindihan, hindi ako makarelate sa kanya kasi super rebellious siya that time. And I feel like I had to keep up sa standard of perfection na what
kung anong hindi siya, dapat gano'n ako. Yung kung anong kakulangan niya, dapat ako magsu-supply nun or kumbaga I will have to make up for it. And napaka-sad because dumating yung time na parang yung men, I can't be safe with them. Walang may magla-love sa'kin. Yun yung sa mind ko kasi si papa may mga ano siya, eh, yun nga, ang mga hurtful words, it's not just hurtful words, but they are said in a way that will break your soul. That will really make you hopeless, that will make you hate yourself, that will make you question everything. Hindi naman narcissist si papa, pero ganun yung kind. And not only na sa kanya ako kumukuha ng ganyang criticisms, but all my mga family, lahat na laging bad reports yung naririnig or nakukuha ko. And so there was a time na sa sobrang hate ko sa self ko, sabi ko, walang lalaki magde-deserve if I try to be a good person. Walang lalaki maka-deserve noon ng goodness ko. I am a victim and lahat sila, kumbaga, they owe me a sorry or something like that. To a point na parang, para lang makarelate ako sa pinagdadaanan ng twin sister ko, I had to risk myself to a point na I had to lose my purity or my virginity to someone lang para lang maintindihan ko yung pinagdadaanan ng sister ko. Kasi sabi ko, I don't want to lose her, but I feel like I lost someone na sobrang mahal ko, na only best friend ko lang. Hindi ako makarelate na, and hindi ko kaya yung life na ganito ako. So yun ang nangyari. I went on a full rebellious mode. Kasi that was also the time, dati may braces po ako, second time ko na yung braces ko ngayon. Dumating ako sa dentist ko and he molested me. Hindi ko yun in-expect because for over a year na balik-balik kami sa dentist, sa orthodontist, hindi niya ginawa yun. There was a moment na parang sa clinic niya, walang ibang patient, tapos parang kami lang dalawa, wala yung assistant niya na usually naman nandun yun. And he took advantage of me. That time, hindi ko ma-process kasi nga, totoo ba to? Kasi hindi naman siya, he's almost like a father or a family to us. Bakit niya magawa? So for the second time, pumunta ako doon and he did it. Parang doon na ako nag-sink in talaga. Hala, he's not the person who I thought he is. So nung ganun, mas lalo talaga akong na-provoke na parang, oh, wala na talaga akong pag-asa na makasurvive dito sa ganitong klaseng world. Because lahat pala ng tao ganito, even the people who pretend that they care or they care, hindi sila ganyan. And so, natagalan po ako sa college, kumbaga transfer ng school because wala na akong gana mag-school. Parang I was really totally devastated and broken. Not really not sa emotional level, but almost a soul level na kind of brokenness that parang beyond repair. And there was a time na pumunta ako sa church na parang yung feeling ko, that was the only pag-asa, only to end up na parang na-manipulate pa ako ng church. Yung teaching nila, they are very biblical in a sense na lahat ng Bible verse parang alam nila. Pero yung real life application, wala. So instead of sana to receive the grace of God, hindi. Yung grace that they presented to me is a grace I have to earn. It's a grace na kailangan kong maging perfect bago ako pumunta kay Lord. It's a kind of grace na kailangan kong i-meet lahat ng commandments perfectly. But on top of that commandments, meron pang requirements, church requirements. It's a kind of grace na ayaw mong lumapit sa God because hindi ka worthy. Wala kang maibibigay. You're not even whole to begin with. And that's the grace, yung na-introduce nila sa akin na mas lalo nagpaano sa akin, nag-push sa akin away from God. Instead na sana yun na yung time na mag-surrender na talaga ako completely kay Lord. Kasi kumbaga my life is out of control na. But that time, mas nagalit talaga ako kay Lord na parang yung gusto ko lang talaga is to hurt God. That was my goal, to hurt God and to end my life.
Wala eh, kasi kumbaga walang-wala na nga ako tapos hihingan mo pa ako ng ganyan. Anong klaseng God ka? Yun talaga, yung galit ko is not directed sa people, but it's really directed to God. And in that process, galit ako sa self ko. I really wanted to destroy my life. And doon, because of that, yung rebellion ko, napapunta ako po sa Manila to actually work. Kasi parang at 22, 23, 24, hindi ko alam anong gusto kong gawin sa life ko. Wala akong alam. Kasi all our life, nung kapatid ko, si mama at si papa lagi yung nagme-make ng decision sa amin. We can't even decide na parang if I want to have a long hair, if mama wants us to have short hair, wala kaming magagawa. Hindi ako marunong to make a choice or at least yung parang, 'di ba yung iba, they can make a mistakes and learn from it. I cannot afford to make a mistake, yung parang yung gano'n, yung growing up, yung kumbaga na you have to be perfect or ideal all the time kasi on the outside, if you're just an observer, you think na very privileged kami, you think na never kami naka-experience ng poverty. Pero sa akin naman, sa perspective na knowing what I've gone through, hindi nila alam na it's just more than poverty yung naranasan ko. Na nung sa Manila ako, binibully-bully ako dun. Um, and kumbaga, dun ko talaga naranasan for the first time yung pagiging poor. Na wala akong mapuntahan, wala akong matakbuhan, walang family dun. But it was for me like almost a comfort na kasi malayo ako sa home na napaka-toxic at napaka-abusive. So parang wala kang choice but to stay there just to be sane. And that time, may opportunity na dumating, sabi ng mama ko, pumunta ka ng Thailand. Kasi yung girlfriend ng cousin mo is pupunta doon. So, magsama na rin tayo. And I was only thinking na somehow, parang tour-tour lang doon. Kasi afford naman ni mama. But, little did I know, naiiwan ako pala doon. And doon na po ako kumbaga doon ako nag-stay. So, yung Thailand talaga, actually, when you ask people, they really love it there. Maraming mga Pinoy doon, cheap yung cost of living. But during that time, naabutan po ako ng pandemic. And life there was not the usual Thailand kasi nga may mga lockdowns, maraming nawalan ng livelihood, maraming natanggal sa work. And that time, na-start ako nag-work saan po? Kasi pwede naman ako mag-apply sa mga hotels, but they are only accepting yung yung locals. Mismo mga Thai who can actually speak Thai. They don't care if you can speak English fluently. They don't care. Yung kailangan talaga nila is Thai ikaw so that you can nasa mataas ka na position, let's say sa mga hotels, you can speak Thai and Thai national ka talaga. So walang pag-asa kahit na apply ako saan-saan. And during that time, mahirap yun kasi maliban sa Manila, wala pa talaga akong may napuntahan na place na parang very risky. Kasi growing up nga, you are from a sheltered family. So, hindi ka exposed sa mga grabe ganun. Kahit nga mag-cross lang ng road, hindi ko magawa-gawa. And yung first ko na job doon, na na-accept ako is sa hotel. Cheap siya na hotel. Owned by a Thai, Chinese, parang mag-partner sila. And ano po yung work ko doon? I was the receptionist, the reservations manager, ako yung guard, ako yung housekeeper. Ganun po yung work ko doon. At the same time, ako din yung translator. Meron sila mga staff, but it's really poor management kasi greedy yung mga owners doon. So, not only that, I had to lie every single day, magsinungaling kasi they tend to overbook. So overbooking meaning wala ka ng rooms, sige pa sila tanggap ng mga reservations. Tapos 'pag pumunta naman yung mga guest na parang, "Sana yung room namin." Ikaw bahala mag-diskarte dun. Ipu-push mo sila or is magsa-suggest ka ng other branches ng hotel ninyo na parang, "Dun kayo mag-stay kasi may sira pala yung CR namin, in-inspect ka ng ganyan." So minsan napapa-ano ka, kung magta-travel talaga. Kasi yung iba, since cheap hotel siya, wala ngang elevator.
Tapos hindi yan nila dinideclare sa online posting. So may pupunta dyan, may mga bagahe, tapos sasabihin nila, saan ang elevator? 5th floor sila eh. Walang elevator po. So meron one time na sobrang taas, malaking tao, foreigner siya. Sobrang nagalit siya na wala palang elevator. Ako po yung nagbitbit. I was so, ang liit-liit ko that time. Gutom ako eh. Wala akong pera, wala akong mapagkunan. Ako yung nagbitbit ng ng mga luggage niya papuntang 5th floor. And not only that, everyday kinakain mo yung mga mura at saka yung mga complaints kasi nga ganyan yung situation nila. And not only that, I work there, kunyari yung schedule ko doon, 11 p.m. to 7 a.m. Basta mga 9 hours ka nun. And then pagka next day, sa ibang branch ako i-assign, 3 p.m. papasok ako, and then ganun. And merong time talaga na nagkaroon ng baha sa other branch kasi nga may nag-leak na pipe doon. And tinawagan ko yung boss ko, "Sir, ganito nangyayari, napapanik ako kasi yung may baha talaga literally sa stairs, nakikita mo as in buhos na very thick yung tubig." And I had to report it to my boss kasi yung mga nagpapanik na, ang bilis-bilis ng tubig, nagpapanik yung mga guests, lumalabas na sila, nang-aaway na sila. And sabi sa akin ng boss ko, "Ikaw lang bahala dyan, i-check mo doon yung yung room." Yung room na chinek ko po, yung sa area na parang lumalabas yung mga tubig, yung gano'n, doon din yung mga exposed wirings. So basically, parang akong technician, akong electrician, akong plumber. Gano'n yung expectation nila. At doon talaga ako, doon talaga ako kumbaga mas na trauma na for afternoon, months after that, kahit may other job ako, hindi po ako nakakatulog straight for 3 months. May tulog ako siguro 1 hour lang, but every night nakabukas lang yung mata ko. There was a time na hindi ko kaya yung kabigatan ng dinadala ko. Midnight po lumalabas ako ng apartment para pumunta sa mga train station para magpakamatay. Every night po ganyan yung thinking ko. Hindi ko po, okay lang sana pag naintindihan mo what's going inside you, pero that time hindi ko nga ma-explain eh. Merong time na grabe ako mag-overwork, meaning super productive ako. I can do everything in a day. Tapos after nun, meron akong moments or can be days or can be a week na parang tulala ako na simple email I cannot do. Parang ganito ako, ginaganon ko yung ulo ko, binabangga ko yung ulo ko sa wall kasi parang I can't believe that this is happening to me. And that time, I also had to go to the borders para lang sa mga stamp ng passport kasi nga, yung sa Thailand, napakahirap ng kanilang rules at sinasadya din nila yon para the more mas mahirap, the more ka magbigay ng pera. Ganun po ka-corrupt doon. So, ganun yun ako. Yung pera sana na kahit yung sweldo mo, they just go to the immigration. Ganun po kasi pinapahirapan nila yung process. Yung second ko po na na-workan, sabi nila, may naghanap doon ng English teacher na boss. So, nag-apply ako doon kasi wala namang choices na iba. Hindi naman ako ma-accept sa iba. Like, kung sa teaching naman, yung symptoms ko, hindi ako pwede makapag-teach. So, nag-apply ako na parang tutor lang daw. Pero ang ending ko doon po, tagapag-serve sa isang restaurant. So, bali yung boss ko is a Thai na nag-marry ng Japanese. Maraming Japanese doon sa place na yon. Umiinom sila gabi-gabi. So, yung ginawa po akong tagapag-serve doon sa kanila, parang attraction na rin po kasi maraming nakukyutan doon sa akin. So, taga-serve ako sa gabi at the same time, secretly, binubugaw pala ako nila. Pero that time, the Lord is very good na pinotektahan niya ako. Pero may mga kasama ko na Thai kasi na normal sa kanila yun, yung ganyang lifestyle. It's not even a job sa kanila, it's a lifestyle. Na I would, yung work ko, panggabi talaga, until midnight, ako magko-close kasi pinag-stay ako nila sa taas doon ng restaurant. Meaning, ako yung in charge doon, ako ang natutulog doon, hindi yung boss ko. There was a time na yung kinakain ko, sa after ng duty ko, kumbaga for the whole day na yung kinakain ko, isang cup noodles lang po, tsaka tubig.
Tsaka kung may mga leftover diyan na parang nasa fridge, let's say yung celery, na parang hindi na siya hindi na siya magamit for cooking bukas, yun yung kinakain ko para hindi lang ako magutom. And then meron din time before sa previous work ko dun, na for a week yung kinakain ko is lunchtime lang. It's only egg, 1 egg and water. Wala akong makain nun. Tago lang ako ng tago sa room kasi ayaw kong lumabas. Hindi ko alam anong mangyayari sa akin pag lalabas ako. Tsaka may restrictions din. And that time, yung sweldo sa akin everyday doon sa may restaurant na yun. Kasi kinukuha pa nila yung money para rin sa immigration. Yung bigay nila sa akin is 100 baht. Siguro kung sa pesos siya, 150 pesos a day. So yun, pambibili ko siya hindi ako makabili ng vitamins that time and I was depressed that time. Pero on the outside, palatawa po ako. Very talkative, very hyper. There was a time, sabi ng boss ko, na kailangan mo mag-market rin aside sa duty mo sa gabi. Kailangan mo to go to the market, mag-buy ng mga vegetables and yung mga inumin or mga sauce na ginagamit dito. And hindi po ako marunong magmotor. Yung boss ko may motor siya, gusto niya ipagamit sa akin, hindi ako marunong magmotor. Sabi niya, ano bang gusto mo na service mo? Kailangan kasi medyo malayo yung market. Yung pinili ko po yung bike. Tapos yung bike po na yun, akong pinapapili niya. So yung pinili kong bike is pambata talaga. Yung pang mga let's say mga 10 years old, medyo malaki-laki siya pero not even really big enough. Yung may basket pa sa front, tsaka yung kulay talaga pambata. Pero sinadya ko yung piliin yon para pag nasa road ako, para magsasabi yung mga drivers, ay may bata, hindi natin banggain. Kasi hindi naman ako confident sa driving ko. Dati dito sa bahay, pinagdadrive ako ng bike, may balancer pa po. Kasi nga, super overprotected and sheltered kami. So that time, I had to go to the market and learn their language para maintindihan ako. 2 balik po yun kasi yung isa puro vegetables, mabibigat. Tapos yung next na balik ko is puro naman mga bottles. And then paggabi magdu-duty po ako maglalak, ako ang ganyan. And then there is really maraming mga bastos doon na parang gusto nilang mag-chancing or ganyan. Kasi nga mga na. And then yung last ko naman na work po, nag-change ako. Sabi din nila mag-tutor daw ako ng isang boss, CEO siya. So babae po yun. Yung ending naman, naging yaya po ako sa bahay niya. And yung bahay niya po, 7 yung CR. So everyday, galing ako sa work na gano'n, yung history ko, parang may ulcer na ata ako doon kasi lagi akong gutom. And masama yung pakiramdam ko, but I have to wake up every day, 4 AM, para magwalis, tsaka mag-mop ng buong place, up and down, lahat na rooms. And yung CR nila, 7 po sa isang bahay lang. And then sa afternoon naman, hindi ka naman maka-rest kasi may CCTV everywhere. Afternoon, 3 o'clock, 3 PM po, uulitin naman, walis, taas, baba, at saka mag-mop ng buong bahay. At night, I can't rest because I will have to teach her kids. 2 yung bata niya, ako magnanani, ako ang mag-tutor. So everyday po yun. And I don't know kung ano nangyari na there was a time na dinala niya ako sa office, nakitaan niya ako ng potential. So galing po doon sa pagiging yaya, doon ako nag-work sa office niya. And I was the executive assistant because she's starting a new business na parang may connection dito sa Philippines. But yung work ko doon sa office is not only one. Executive function ako, pero yung ginagawa ko po doon, lahat. Ako yung tagapag-research sa product. Ako yung tagapag-analyze ng market. Ako tagapag-manage ng social media. Ako po ang lahat ng analyze the competitors. Ako po yung tagapag-design ng product. Ako yung taga-propose lahat. Ako tagapag-connect doon sa mga suppliers. Ako din ang more on sa communications, pero super remix po ng work ko na wala po akong day off. 7 days a week, wala po akong day off. And pinapastay niya ako sa kanyang condo. Sa condo niya. So, early pa ako. I have to wake up early. Kung after work, wala siyang gana mag-sleep at saka gusto niya magkwento, then I also have to stay up with her.
Tapos that time yung lady boss ko na yun, meron siyang marami siyang kumbaga ka-relationship na mga foreigners para yung pera pupunta sa kanya. So there was a time na ginawa niya akong parang CIA, kumbaga, i-search mo to yung lalaki to kung totoo to, kung legit to yung offer niya sa akin. And I work like that, yung parang secret agent ka, alamin mo lahat yung secrets niya, alamin mo yung ganyan. And there was a time also na parang ginawa niya na po akong chemist. Meaning ako magfo-formulate. Magsa-study ako sa competitors na product, yung kanilang ingredients, at ako magfo-formulate ng best sa kanyang product. And parang nagalit na ako noon kasi what if hindi ko yun pinag-aralan. Hindi ako chemist. What if kumbaga yung dalawang ingredients na pinagsama mo hindi pala kumbaga compatible. Eh syempre maano ko yun yung mangyayari sa mag-use nun, syempre baka magka-irritation sila. So yun, Pastor, yun yung mga pinagdaanan ko doon sa Thailand na parang I think nag-shape talaga ng overall, yung parang doon ako nag-grow talaga. But the good thing is, doon din sa Thailand nangyari yung parang healing ko. Pero napaka-ano yun yung parang kumbaga, it was gradual at saka hindi siya obvious kasi hindi nga through a church mismo si God mismo yung nag-encounter sa akin. There was a time na merong series of encounters, supernatural encounters na na-encounter ko. At that was also the time na pala that God was actually trying to reach me or speaking to me. And there was a point na parang na-realize ko na after all ng mga naranasan ko, like, God is with me. Pero napaka-gentle niya. He was not even rushing me that time, or he was not being forceful, na parang, na ano lang, na parang, I had visions, I had dreams, like supernatural encounters na parang, that time parang it was just God na revealing yung purpose ko pala sa life ko, na this happened because ganito pala yung purpose ko, ganito yung identity mo sa akin, ganito, lahat na. And going back here, bumalik ako ng Philippines, wala pa akong money, wala akong savings. But that time, parang si God na yung nag-orchestrate pala lahat. Kasi after nun, yung mga taong nag-hurt sa akin, they were the ones na binigay sa akin ng Lord to minister. It's about working sa patterns, like sa generation. Not only that, sa community, yung mga taong nag-hurt, sila yung mismo yung binigay ni Lord na kumbaga doon ako sa kanila mag-minister. And si God, He really revealed Himself in a way na very powerful and very real siya sa life ko. Because before, yung thinking, yung sa akin he's more of a theory. Pero that time kasi, God really showed na parang totoo siya. And after nun, parang there's no going back. Yung parang nagkaroon ng peace, but not only peace, yung parang healing na parang dati I question, but now I understand. But the greatest part naman ng testimony is that si God, although the Bible speaks about Him, pero yung through personal relationship lang pala siya makikilala. And hindi mo malimit yung way na gusto mong ma-encounter si God. Hindi mo malimit yun. God is limitless. Tayo yung may limitations. Pero kumbaga, He will make a way na mag-speak sa atin very personally, and not only very personally, but in a way na pang i-manifest niya talaga na manifest niya ang power and glory niya, which is yun yung nangyari sa akin, na yung lahat pala na nangyari sa akin was His preparation, was His part na pala ng preparation sa kumbaga sa purpose niya sa life. So,